Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Yara na lamang ang itawag ninyo sa akin. 31 years old at taga Maynila. Matagal na rin ako dito sa pinagtatrabahuhan kong private company bilang executive assistant, Papa Dudut. Ulila na ako sa mga magulang pero meron pa naman akong nakababatang kapatid. Tuwing tanghali, nakasanayan na naming makinig ng mga kaopisina ko sa Barangay Love Stories. Tapos ay nagkakatuksuhan kami na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay mabasa ninyo at maitampok ang kwento ko na magsisimula noong 22 years old pa lamang ako, Papa Dudut. Mahalin mo ang kapatid mo. Yun ang eksaktong kataga na sinabi sa akin ng mga magulang ko nang dumating sa buhay namin si Edsel, ang nakababata kong kapatid na babae. Mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon kaya nga kahit na may pagkamatigas ang ulo niya ay hinabahan ko na lamang ang pasensya ko. Hindi naman kasi ako palaaway na tao, Papa Dudut. Kung kaya ko namang intindihin ang isang sitwasyon ay iniintindi ko. Kaya lang minsan ay napipikon pa rin ako sa kapatid ko, lalo na kapag lumalabas ang kamalditahan niya na wala sa lugar. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal si Edsel ng mga magulang namin, Papa Dudut. Yara, wala pa ba si Edsel? Wala pa, Nay. Ang tagal naman nun. Inutusan ko lang bumili ng yelo sa tindahan eh. Baka tindahan sa kabilang barangay yung pinagbilhan ng anak mong yun. Tayo naman eh. Puro ka talaga biro. Hay nako, walang nakakatawa sa biro mo, Nestor. Sobra ka naman, Sonia. Nung araw kapag binibiro kita, ang bilis mong tumawa. Nung araw yon, hindi na ngayon. Tsaka kita mong naiinip na nga ako kahihintay sa pagdating ng bunso mo, tapos magbibiro ka pa dyan? Masyado ka naman. Ano masyado ako? Nay, wag na po kayo mag-away ni tatay. Ano po ba yung binili nyo para sa birthday ni Edsel? Pansit lang, nak. Tsaka itong cake dun sa bakery. Para naman makapag-ihip ng kandila yung kapatid mo ngayong birthday niya. Sigurado po ako na matutuwa si Edsel niyan. O teka, parang nandyan na siya. Oh, eto na. Pauwi na lang ako galing school. Ite-text niyo pa ako para utusang bumili ng yelo. Tapos 3 pa? Ang bigat kaya. Ikaw naman. Nakisuyo lang si nanay eh. Ayaw mo nun? May malamig tayong inumin? Akin na yung 2. Tulungan na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, bakit may pa-cake pa kayo? Siyempre, birthday mo ngayon, di ba? Akala mo siguro nakalimutan na namin. Kailangan pa ba yon? Corny niyo naman. Edsel, bakit ka naman ganyan? Pagod kasi ako sa school tapos kung ano-anong kalokohan pa yung naisip ninyo. Gusto lang naming i-celebrate yung birthday mo. Espesyal yung araw na to kasi debut mo, anak. Debo ko nga, pero bakit yan lang yung handa ko? Ha? Ay meron pa dun sa mesa. May pansit pa dun, saka yung siomay na binibenta ng nanay mo. Pansit? Ayoko nun. Gusto ko spaghetti. Tsaka sawang-sawa na ako kakakain ng siomay, no? Mapupurga na yata ako dyan, tay. Ganun ba? Pasensya ka na kasi yan lang nakayanan ng kinita ko. Pansit at cake lang muna. Lagi naman kayong ganyan, tay eh. Sino nagdebo na ganyan lang yung handa? Siguradong pagtatawanan ako ng mga kaklase ko kapag nalaman nila yan. Edsel naman, pinaghirapan ng tatay mo yung pinambili sa mga pagkain to. Ayoko nga kasi niyan. Anong ayaw mo? Maswerte ka na nga na may handa ka ngayong birthday mo. Yung iba nga dyan walang kahit na ano pero marunong pa rin magpasalamat. Sila yun, hindi ako. Magkaibang tao kami kaya bakit ako magpapasalamat sa pakik at pansit na yan? Mukha rin hindi naman masarap. Sumusobra ka na talaga. Yara, huwag mo nang patulan ng kapatid mo. Kung ayaw mo, itatabi na lang namin, nak. Huwag niyong itabi. Kainin niyo kasi sayang naman. Pero ayokong kumain yan. Hoy, saan ka pupunta, babae ka? Ilalapag ko lang tong bag ko tapos aalis din ako.
Sinabihan kasi ako ng mga barkada ko na naghanda sila para sa birthday ko. Doon na lang ako pupunta kasi sigurado ako na masarap yung mga pagkain na hinanda nila. Eh, di doon ka pumunta. Total, wala ka namang utang na loob. Iyon ang unang beses na nagalit ako ng husto kay Edsel Papadudot. Matapos niyang laitin ang mga pagkaing dala ni tatay para sa birthday niya. Hindi kami mayaman, Papadudot, jeepney driver ang trabaho ng tatay namin at nagtitinda naman ng homemade siomay si nanay. Pero hindi yun regular, depende kapag may puhunan. Kaya nga dapat ay naiintindihan ni Edsel ang dahilan kung bakit hindi namin kayang maghanda ng higit pa sa nararapat. Pero ang masahol pa doon ay binastos niya ang mga magulang namin. Kaya nga hindi na ako nakapagtimpi pa ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay inunawa pa rin siya ni nanay at tatay at sila pa ang humingi ng pasensya sa kapatid kong nuknukan ng tigas ng ulo, Papadudot. Tulad ng inaasahan ay nagkasamaan kami ng loob ni Edsel. Ayaw ko naman sana siyang pagsalitaan ng hindi maganda sa mismong kaarawan niya, pero masyadong maldita na siya. Kaya lang ay nagigilty pa rin ako kaya kinabukasan ay nagsorry ako sa kapatid ko. Pero tinarayan lang niya ako at sinabing inggit lang ako kasi siya ang paborito ng mga magulang namin. Hindi ko tunay na kapatid si Edsel, anak siya ng malayo naming kamag-anak na pinaampon kina nanay at tatay noong araw. Hirap kasing mabuntis si nanay tapos kinuwento nila na gustong gusto na raw magkaroon ng kapatid. Gustong gusto ko na raw magkaroon ng kapatid na aalagaan. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na ampunin si Edsel. Mahal na mahal ko ang kapatid ko kaso'y habang lumalaki siya ay naging matigas ang kanyang ulo. Kaya nga pagkatapos noong nangyari sa birthday niya, lalo kaming nagkalayo ng loob. Pero alam kong responsibilidad pa rin siya bilang nakakatanda. Responsibilidad ko siya bilang nakakatanda niyang kapatid, Papadudot. Edsel, bakit naman puro bagsak tong grades mo sa class card? Malamang, ang hirap kaya ng mga subject na yan. Ang sabihin mo, baka hindi ka lang nag-aaral. Balita ko, hindi ka raw pumapasok sa klase mo ah. Anong hindi pumapasok? Eh sabay nga tayong umaalis ng bahay. Sabay nga, pero malay ko ba kung sa eskwelahan nyo ikaw dumidiretso? So anong gusto mong palabasin? Nagbubulak-bulak ko kaya ganyan ang grades ko. Kung hindi ka nagbubulakbol, sana hindi puro bagsak mga grade mo. Tapos, mukhang wala ka pang plano ipakita kina nanay at tatay kasi tagun-tago rito sa drawer mo. Oh. Wala ka nang pakialam dun, no? Tsaka bakit pa kasi masyado kang pakialamera? Hirap talaga ng walang sariling kwarto. Gusto ko lang naman kumustahin yung pag-aaral mo. Hindi ako pakialamera. Oh, ayan. Nakumusta mo na. Okay ka na. Tapos na. Tago mo na lang ulit yung mga class card ko ha. Kasi kapag nakita pa yan ni nanay, eh baka pagalitan pa ako nun. Ipapakita ko talaga to kina nanay at tatay. Anong sabi mo? Karapatan nilang malaman yung grades ng paborito nilang anak. Ganyan ba talaga kapag naiinggit? Pwede ba? Hindi ako naiinggit sa'yo. Inggit ka sa akin kasi ako yung paboritong anak ni nanay at tatay. Kaya gusto mo pagalitan nila ako, di ba? Hindi totoo yan. Gusto ko lang malaman nila yung nangyayari sa'yo para mapagsabihan ka nila. Siyempre, mga magulang natin sila eh. Sila yung nagpapaaral sa atin kaya may karapatan silang malaman lalo na yung grades mo. Ayoko nga sabihin sa kanila kasi baka pagalitan nila ako. Ikaw ate, gustong-gusto mo talaga akong pinapagalitan ano? Kahit ikaw, lagi mo akong pinagagalitan. Hindi totoo yan. Tsaka, ikaw lang naman gumagawa ng dahilan kung bakit nagagalit kami sa'yo. Kung nagtitino ka sana, edi hindi kita pagagalitan. Edsel, 18 ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Lagi mo kayang pinamumukha sa akin na matanda na ako kaya dapat gayahin kita. Yun bang sub-sub sa pag-aaral, mabait, masipag? O ikaw na! Sa'yo na ang corona, ate. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung ganyang ugali mo. Habang lumalaki ka, nagiging maldita ka. Masyado ko nga kasing pakialamera. Ikaw, si nanay at tatay, pakiramdam ko wala na akong privacy sa bahay na to.
Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka namin inaalisan ng privacy pero baka nakakalimutan mo na pamilya tayo rito. Pamilya nga pero masyado kayong clingy. Yung ibang pamilya naman dyan hindi close pero okay naman yung relasyon nila sa isa't isa. Nakakaingit tuloy yung mga kaklase ko na walang kapatid. Anong sinabi mo? Eh kasi kung wala rin akong kapatid, eh di solo ko na tong kwarto. Mas may privacy ako. Kaya lang meron akong ate na pakialamera kaya hindi ko tuloy magawa yung gusto ko. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yung bagay na yan. Anong gagawin mo? Aawain mo ako? Baka nakakalimutan mo, ate mo ko. Wala kang respeto. Ate nga kita pero nakakasawa ka ng kasama. Mabuti pa lalayas na lang ako. Magkanya-kanya na tayo. Minasama ni Edsel ang pagsita ko sa mababa niyang grado sa eskwelahan. Kaya nagalit siya sa akin at naglaya siya ng araw ding yon. Alalang-alala ang mga magulang namin lalo na nung hindi agad siya nakita ni nanay at tatay. Samantalang kinain naman ako ng matinding konsensya. Kasi kung hindi dahil sa akin ay hindi maglalayas ang kapatid ko. Kaya naman tumulong na rin po ako sa paghahanap sa kanya. May hinala ako na nagpunta siya sa bahay ng boyfriend niya kaya pinagtanong-tanong ko kung saan ito nakatira. At naabutan ko nga siya doon, Papa Dudut. Pero ayaw nang umuwi ni Edsel sa bahay namin kahit na mga magulang ko na ang nakiusap sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinokontrol namin siya at pinaghihigpitan namin siya at para bang wala na siyang kalayaan na gawin ang gusto niya. Hindi yun totoo dahil kung ano ang gusto niya ay yon ang nasusunod. Kaya hindi ako makapaniwala kung saan niya pinupulot ang mga ganong klase ng paniniwala at bagay. Sa isip ko ay sumusobra na siya pero pinigilan kong magalit pa ng husto sa kapatid ko ng panahon na yon. Sa huli nakumbinsi rin siya ni nanay na sumama sa amin pauwi kahit na masama pa rin ang loob niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 3 taon, graduate na ako sa kolehiyo at may sarili ng trabaho. Ako na rin ang umako sa pagpapaaral sa kapatid ko na nasa 3rd year college na ng panahon na yon. Hindi na rin kasi nakapagtrabaho si tatay matapos maparalisa ang kanyang kanang binti dahil sa aksidente. Kaya nasa bahay na lamang sila ni nanay at magkatulong na gumagawa ng siomai na binebenta nila sa tapat ng bahay namin o di kaya ay pinapa-order ko sa opisina namin at sa online. Naging masipag ako sa pagtatrabaho lalo na noong nagsunod-sunod ang pagsubok namin sa buhay. Sa kabila ng lahat ay hindi ako pinanghinaan ng loob dahil sa positibong pananaw ng mga magulang namin. Masaya din ako kasi malapit nang makagraduate si Edsel at umaasa ako na may makakatulong na ako sa pagtataguyod ng pamilya namin. Kaya lang, hindi rin pala nagbago ang ugali ng kapatid kong yon, Papa Dudut. Nak, pwede bang makikiabot ng tubig? Medyo nauuhaw na kasi ako. Tay naman eh. Kita niyong busy ako tapos utusan niyo ako. Nagsa-cellphone ka lang naman. Pwede mo namang iwan yan sandali. Eh sa ayoko eh. Huwag mo naman akong sigawan, Nak. Eh kung bakit naman kasi hindi na lang kayo yung kumuha ng tubig niyo? Simpleng bagay lang inuutos niyo pa sa akin. Ay, kung nandito lang sana nanay mo, hindi naman ako makikisuyo sa'yo. Ayun na naman kayo eh. Kukonsensyahin niyo na naman ako. Sige na po, panalo na kayo. Nakonsensya niyo na ako kaya kukuha ko na kayo ng tubig. Hi, Tay! Nakauwi na po ako. Oh, ayan na yung tubig mo. Salamat, Nak. Storbo masyado. Sandali nga, tama ba yung narinig ko, Edsel? Hindi ka naman siguro bingin, no, te? Kapal ng mukha mong babae ka. Kanina si tatay yung pinagsasalitaan mo ng hindi maganda tapos ngayon ako naman yung sinasagot-sagot mo? Malamang nagtanong ka, di ba? So sinagot ko lang. Ano bang problema doon? Sige nga. Yang ugali mo yung problema ko. Akala ko kasi nagbago ka na pero parang lalo kang lumala. Hindi na tama yung ginagawa mo Eh ano bang tama? Yung ginagawa mo. Kasi palagi naman ganun, di ba? Ikaw yung tama tapos ako yung mali. Huwag mong ibahin yung usapan.
Ayan ka na naman sa ugali mong ikaw ang biktima kahit nakasalanan mo naman. Sigurado ako kung nandito si nanay, paggagalitan ka nun sa ginawa mo kay tatay. Eh, ano bang ginagawa ko kay tatay? Sinunod ko lang naman yung sinabi niya na ikuha ko siya ng tubig ah. Yara, tama naman si Edsel. Kinuha niya naman ako ng tubig. Hindi ako naniniwala, tay. Alam ko na bago sumunod yung babae na yan, nagdabog muna yan. Baka nga kung ano-ano pang hindi magandang salita yung sinabi niyan sa'yo eh. Galing mo naman pala manghula. Hindi ako nang hula. Malakas lang yung kutob ko na totoo yun base sa naabutan ko. O edi sige, ikaw na nga ang tama. Kainis naman kasi yung si tatay eh. Panay utos. Ano ba ako sa bahay na to? Katulong? Nag-aaral ka pero di mo ginagamit yung utak mo, no? Nakita mo ba yung kondisyon ni tatay? Kasi kung oo, sana alam mo na mahirap sa kanya na magparuot pa rito kaya nga nakikisuyo siya sa atin. Mahirap pang gawin yun, magulang mo naman yan. Eh sa busy nga kasi ako. Kahit na gaano ka pa ka-busy, dapat mas naiintindihan mo yung sitwasyon ni tatay. Yara, Edsel, bakit kayo nag-aaway? Yang kasing anak niyo masyadong matabilang dila, Nay. Ako na naman. O sige, ako na lang lagi may kasalanan. Ako na lang para masaya kayo. Mga buwisit. Hindi ko akalain na magagawang pagsalitaan ni Edsel ng ganon si tatay dahil lamang sa kapansanan nito. Kaya naman dismayado ako ng husto sa kapatid ko at hindi ko na naman nakontrol ang bibig ko na makapagsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Alam ko kung kayo ang nasa posisyon ko ay maunawaan ninyo ang sentimiento ko. Mahal ko naman po si Edsel pero minsan ay hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili kong huwag magalit sa kanya dahil kapatid ko siya. Pero lagi niyang sinusubukan ang aking pasensya. Hindi lang yon ang unang beses na nahuli ko siyang pinagsasalitaan ng hindi maganda si tatay. Marami pa at minsan ay sinanay naman ang sinasabihan niya ng kung ano-ano. Para sa akin ay kabastusan yon dahil mga magulang namin ang pinag-uusapan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinagsasabihan ko si Edsel pero masyadong ma-pride ang kapatid kong yon. Hindi rin siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Madalas ay pinapalabas niyang siya ang biktima. Minsan gusto ko nang magsisi na hiniling kong magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. Parang ang lalim ng iniisip mo, Naka. Malalim po talaga, Nay. Kaya ka ba hindi makatulog? Opo, tsaka inaantay ko pa si Edsel. Hindi nagre-reply sa mga text at chat ko eh. Ay, napapansin ko na nitong nakaraan, napapadala siyang pag-uwi ng gabi niyang kapatid mo. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sa mga barkada lang daw niya, gumawa raw sila ng project. Hindi ko po alam kung maniniwala pa ako kay Edsel. Ilang beses na kasi siyang nagsinungaling sa atin. Pero 'di ba, gano'n naman sa kolehiyo, maraming ginagawa. Ikaw nga rin dati, minsan madaling araw ka na umuuwi. Totoo naman po yun, pero kasi... Ewan ko po ba? Ayoko lang masayang yung perang ginagastos ko para sa pag-aaral niya kasi babaliwalain niya lang sa dulo. Pasensya ka na kung ikaw yung kailangang sumalo ng mga gastusin sa pag-aaral ng kapatid mo, ha? Tapos ikaw rin yung madalas na nagbabahid ng mga bills at bumibili ng pagkain natin dito sa bahay. Isama mo na yung gamot ng tatay mo. Nay, ayos lang po yun. Isang taon na lang naman, makakagraduate na si Edsel. Gagaan na yung pinagkakagastusan ko kasi makakatulong ko na siya sa pagtatrabaho. Kaya nga sana, huwag na niyang sayangin yung tsansa na binigay ko sa kanya. Buti na lang may ate siya na katulad mo. Yung mabait at maaasahan. Nak, sana hanggang sa pagtanda mo, hindi pa rin magbago yung turing at pagmamahal mo sa kapatid mo, ha? Kasi... alam naman natin na medyo may katigasan ang ulo niya. Yun nga po eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang intindihan kapag gumawa na naman siya ng bagay na hindi maganda. Mahal ko naman po si Edsel kasi kapatid ko siya, Nay. Pero hindi ko po siya maintindihan. Lalo na yung ugali niya sa inyo ni tatay, palasagot, bastos, wala sa lugar kung mga tuwiran. Alam mo, kasalanan din namin ng tatay mo kung bakit lumaking ganyan ang kapatid mo.
Masyado kasi namin siyang inispoil at hindi rin namin siya pinapagalitan. Kaya inisip niya na ayos lang yung ganung ugali. Akala namin ng tatay mo ayos lang na mahalin namin siya ng sobra-sobra. Kasi nga blessing siya sa pamilya natin, di ba? Opo, kasi kahit hindi niyo siya totoong anak, siya pa rin yung kapatid na hiniling ko na magkaroon ako ng bata ako. Pero mali pala yun. Lalo na lumalaki siyang suwail at hindi maganda ang ugali. Kung alam niyo lang na sa abot ng makakaya ko na pinagsasabihan ko yung si Edsel. Kaya lang, palaging nauuwi sa away yung simpleng pag-uusap namin eh. Kasalanan ko rin naman kasi madali akong mapikon lalo na pag sumasagot na siya ng pabalang. Kaya ayun, napagsasalitaan ko rin siya ng masama na madalas niyang ikagalit at ikatampo sa akin. Nakikita ko yung pagsaway mo sa kapatid mo, nak. Kaya nga natutuwa kami ng tatay mo sa'yo. Pero sana, kahit mahirap disiplinahin si Edsel, wag na wag mo siyang susukuan, ha? Kayo na lang kasi yung magkasama kapag nawala na kami ng tatay mo sa mundo. Kayo na lang yung magkakampi. Nay naman, wag niyo naman pong sabihin yan. Hindi pa kayo pwedeng mawala ni tatay. Marami pa po tayong pangarap na tutuparin. Oo, alam ko. Pero hindi natin hawak ang mga buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin at pagpapahingahin. Kaya nga habang malakas pa ako, nagbibili na ako. Yara, mahalin mo ang kapatid mo. Kung tatanungin ninyo ako kung may tampo ako sa mga magulang ko ay meron, lalo na noong bata ako. Kasi lagi kong nakikita na mas kinakampihan nila si Edsel. Gusto nilang intindihin ko ang kapatid ko kasi ako raw ang ate sa aming dalawa. Pero kinatagalan ay nawala na lamang ang tampong yon kasi ni minsan na hindi naman nila ako pinaramdam sa akin na hindi nila ako mahal bilang isang anak. Pareho nila kaming mahal ni Edsel. Mas espesyal lang siguro yung pagmamahal nila sa kapatid ko pero hindi naman yon dahilan para magtanim ako ng sama ng loob sa kanila. Kaya naman aminado akong gumaan ang loob ko matapos naming mag-usap ni nanay. Muli niyang pinaalala sa akin na mamahalin ko ang kapatid ko lalo na siya na lang ang kaisa-isang pamilya na meron ako sa oras na mawala daw sila ni tatay. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa pagkawala nila pero parte ng buhay ang kamatayan. Kaya nga sumang-ayon na lamang ako kay nanay para matapos na ang usapan namin yon. Noong mga sumunod na araw ay hindi na ako masyadong naiinis kay Edsel. Kumbagay ginawa ko ang lahat para wag magalit agad sa kanya. Mas inintindi ko siya at kinausap ng mahinahon. Pero ibang takbo ng pag-iisip ni Edsel dahil isang araw may hindi kami inaasahang bagay na magagawa niya, Papa Dudut. Yon ay nung nakipagtanan siya sa boyfriend niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman na lang namin na hindi na pala pumapasok sa eskwelahan si Edsel, Papa Dudut. Palabas na lang pala niya na nag-aaral pa siya para makahingi ng baon at pang-tuition sa akin. At matagal na pala niyang gustong umalis sa bahay namin dahil ayaw na niyang alagaan ang mga magulang namin. Lahat ng yon ay sinabi niya sa akin noong nagkausap kami sa cellphone noong araw na nalaman naming umalis na siya. Dagdag pa niya ay wag na raw namin siyang hanapin kasi hindi na siya babalik sa amin. Kitang-kita ko kung paanong nasaktan si nanay at tatay dahil sa ginawa ni Edsel. Pero nilakasan ko ang loob ko at pinangatawanan ang sinabi niya. Kung ayaw na niya sa amin ay ayaw ko na rin sa kanya, Papa Dudut. Mabilis na nagdaan ang 4 na taon at wala na kaming balita sa kinakaroon ng kapatid ko. Hindi ko na rin siya hinanap dahil yun naman ang sinasabi niya na gusto niya. Nag-focus ako sa pagtatrabaho pero dumaan na naman kami sa isang mabigat na pagsubok nang mamatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Tapos ay humina naman ang husto ang resistensya ni nanay simula nung tinamaan siya ng COVID noong pandemic. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa tindi ng mga pagsubok sa buhay na tumama sa pamilya namin. Nandun yung takot ko na baka isang araw ay mawala din sa akin ang nanay ko, Papa Dudut.
Magtubig po muna kayo. Salamat, Nak. Ayos na ako. Sigurado po kayo? Oo naman. Nag-aalala kasi ako. Baka po kasi lumala yung ubo nyo tapos COVID na pala. Katulad nung nangyari sa inyo noon. Buti na lang naagapan natin. Huwag ka na mag-alala. Natuyuan lang ako ng pawis kasi ang dami kong ginawa sa bahay kanina nung nasa trabaho ka. Naglaba ako, nagmap ng sahig at nagpalit ng mga kurtina. Doon din baka nakalanghap ako ng alikabok. Nay naman eh. Dapat hindi kayo masyadong nagpagod. Pwede ko naman po yung gawin kapag day off ko. Naiinip kasi ako dito sa bahay, Nak. Dati nung buhay pa ang tatay mo, palagi kami nagkukwentuhan noon kaya hindi ako masyadong naiinip. Kaso wala na siya. Tapos iniwan na rin tayo ni Edsel. Ay, hanggang ngayon ba wala pa rin balita kung nasaan ang kapatid mo? Hindi ko naman po siya hinahanap, Nay. Yara naman. Akala ko ba sabi mo sa akin nung nakaraan susubukan mo siyang hanapin? Hindi ko na po alam kung saan siya hahanapin eh. 'Di ba? Wala namang nakakaalam kung saan sila pumunta ng boyfriend niya. Kahit yung mga magulang nung lalaki, wala ring alam. Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Baka kinukontak sila ng anak nila tapos ayaw lang nilang sabihin sa atin kung nasan sila ng kapatid mo. Bukas na bukas din pupuntahan ko uli sila. Magsasayang lang po kayo ng lakas, Nay. Hindi pagsasayang ng lakas yun. Miss na miss ko na yung kapatid mo, Nak. Ikaw ba, hindi mo ba siya namimiss? Paano ko siya mamimiss ay iniwan niya nga tayo? Pinabayaan niya yung pag-aaral niya kasi nakipagtanan siya. Niloko niya pa ako na kunwari pumapasok siya sa school pero hindi naman pala. Tapos nung namatay si tatay, niwala kahit anino niya na dumalaw man lang sa lamay. Tsaka nakalimutan niyo na po ba? Sabi niya ayaw niya na raw sa atin. Hindi na raw siya babalik kaya wag na raw natin siyang hanapin. Pero baka naman gusto niya nang bumalik ngayon kaya lang nahihiya na siya. Aba, dapat lang siya na mahiya kasi ang kapal naman ang mukha niya kung ngayon pa talaga siya babalik. Huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Huwag kang magalit sa kanya. Paano hindi ako magagalit sa kanya ang laki nga po ng kasalanan niya sa pamilya natin? Kinupkup niyo siya ni tatay, tinuring na anak, binihisan, pinakain at pinag-aral tapos ano lang ginanti niya? Yung iniwan tayo kasi pakiramdam niya masyado na siyang nasasakal sa pamilya natin? Tama ba yun, Nay? Hindi tama yon. Pero napatawad ko na si Edsel. Matagal na panahon na yun nagdaan. Kung napatawad niyo na siya, pues ako hindi pa po. Napakawalang utang na loob niya, sa totoo lang. Pero magkapatid kayo. Hindi ka pwede magalit sa kapatid mo habang buhay. Tinuring ko siyang kapatid. Pero ganun din bang turing niya sa akin? Kasi parang hindi naman. Hindi naman, Nay. Kaya pasensya na po kayo kung galit pa rin ako sa kanya. Siguro kahit makita ko siya ngayon na umiiyak at humihingi ng tawad, hinding-hindi ko pa rin siya magagawang patawarin. Naiintindihan ko naman yung galit mo. Pero sana dumating yung araw na mapatawad mo na si Edsel. Kasi bilang nanay, malakas yung pakiramdam ko na kailangan ka ng kapatid mo, Nak. Kaya nakikiusap ako. Hanapin mo yung kapatid mo. Tapos sana magkabati na kayo. Taong 2023 nang tuluyan akong iwan ni Nanay Papa Dudut. At ang huling-hiling niya ay ang mahanap ko si Edsel. Sa totoo lang ay ayoko na sanang pagbigyan ang gustong mangyari ni Nanay dahil masama pa rin ang loob ko sa kapatid kong nang iwan sa amin. Pero ewan ko ba kasi may kung anong pakiramdam na hindi ko rin may paliwanag iyong nangingibabaw sa akin ng mga panahon na yon. Yun bang pakiramdam na kailangan ako ni Edsel kaya dapat ko siyang hanapin at makita. Kaya naman nagdasal po ako sa Diyos at hiniling sa Kanya na sana'y mapatawad ko ang kapatid ko. At nung naramdaman ko na wala na akong hinanakit kay Edsel ay doon ko na siya hinanap, Papa Dudut. Una ko siyang hinanap sa social media kasi yon lang ang pinakamadaling paraan na alam ko. May Facebook account naman si Edsel pero in-unfriend at blinak niya ako noong nakipagtanan siya. Bukod doon ay wala akong kilalang kaibigan niya kahit nung nag-aaral pa lamang siya. Kaya nga medyo nahirapan ako sa paghahanap ng posibleng bagong account niya sa Facebook. Gusto ko na nga lang sumuko noon pero nagtiyaga po ako
Hanggang sa nakita ko ang picture niya sa isang account na hindi ko kilala. Naisip ko na baka kaibigan niya yon, kaya agad ako nagpadala ng personal na mensahe sa may-ari ng naturang account at doon ko nga nalaman na kapitbahay nila si Edsel na nasa Batangas na ng panahong yon. Nakiusap ako sa kanya na sabihin sa kapatid ko na hinahanap ko siya. At noong nakarating yon sa kaalaman ni Edsel ay kinontak niya ako at nagkasundo kaming magkita, Papa Dudo. Ate Yara! Namiss kita! Namiss din kita, Edsel. Kumusta ka na ba? Bakit parang ang payat mo? Nagkasakit kasi ako eh. Kaka-recover ko lang. Trangkaso lang naman pero ilang araw din ako nakahiga lang sa higaan namin. Pero ayos na ako, huwag kang mag-alala. Ikaw, kumusta ka naman? Hindi ko masabing okay lang ako kasi mag-isa na lang ako sa buhay. Ha? Ay, nasa si nanay at tatay? Wala na sila. Patay na sila. Ano? Kailan pa? Bago mag-pandemic namatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Si nanay nitong 2023 lang. Humina kasi resistensya niya nung nagka-COVID siya. Lagi siyang nagkakasakit kaya ayun. Sorry ate ha, hindi ko alam. Kung alam ko lang sana. Sana nakadalaw man lang ako sa burol nila. Pasensya ka na talaga ha. Alam mo ba, na bago na wala si nanay, sinabi niya sa akin na hanapin daw kita. Kasi kahit iniwan mo kami noon, magkapatid pa rin tayo. Tungkol sa bagay na yan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na hinanap mo ako ate. Akala ko kasi galit ka sa akin nung umalis ako eh. Nagalit ako sa'yo pero naisip ko na tama si nanay. Kapatid pa rin kita kahit na anong mangyari at ikaw na lang yung pamilyang meron ako. Kaya napatawad na kita. Hindi ko naman kaya magtanim ng galit sa'yo eh. Malaki yung pagsisisi ko kasi naging masamang anak ako kina nanay at tatay. At naging masamang kapatid ako sa iyo ate. Kaya siguro kinarma ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Hindi rin kami nagtagal nung kinasama ko. Iniwan din niya ako pagkapanganak ko sa pangalawang anak namin. Pero bago pa yun, hindi na talaga kami okay. Madalas niya akong binubugbog tsaka pinagsasalitaan ng hindi maganda. Harap-harapan din niyang pinamumuka sa akin na hindi na niya ako mahal. Kaya nga nung sumama siya sa bago niyang babae, hinayaan ko na siya. Inako ko na lang yung pagiging single parent sa mga anak namin. Pero hindi pa natapos dun yung karma ko ate. Kasi 2 buwan pagkatapos akong iwanan ng tatay ng mga anak ko, may nangyari naman sa bunso ko ate. Ano nangyari? Yun, nagkasakit siya. Kala ko simpleng lagnat lang yun eh, pero nauwi na sa dengue. Hanggang sa lumala, tapos huli na nung nadala ko siya sa ospital. Nawala sa akin yung anak ko ng ganun na lang ate. Oh my gosh! Sorry, Edsel. Ang sakit-sakit ate. Halos mabaliw ako pero kinaya ko para sa isa ko pang anak. Ako lang kasi yung bumubuhay sa kanya eh. Kung ano-ano na nga lang yung trabaho na pinasok ko para kumita lang ng pera. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Sana kinontak mo kami nila nanay para kahit papano natulungan ka namin. Inahihiya naman kasi ako dahil ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Pakiramdam ko wala na ako mukhang ihaharap sa mga magulang natin. Pati na rin sa'yo ate. Kasalanan ko naman kasi masyado ako naging suwail eh. Simula nung nalaman ko na ampon lang ako, nilayo ko na yung loob ko sa inyo. Akala ko kasi yun yung magandang gawin eh. Kasi hindi nyo naman ako totoong pamilya. Pero masyado pala ako naging makasarili kaya nasaktan ko kayo. Sorry ate ah. Sorry talaga. Wala na yun. Okay na yun. Pinatawad na kita, di ba? Sigurado ako na matagal ka na rin napatawad ng mga magulang natin. Tsaka, mas importante yung ngayon. Masaya ako na nahanap na kita. Ako rin ate. Masayang masaya rin ako na nagkita ulit tayo. Awang-awa ako sa kalagayan ni Edsel nang magkita kami sa Batangas ng araw na yon. Ang laki po ng ipinayat niya dahil sa madalas niyang pagkakasakit.
Halata rin sa mga mukha niya ang pagod at matinding stress. At nung makita ko nga siyang umiiyak at humingi ng tawad sa akin ay tuluyan ng lumambot ang puso ko para sa kapatid ko. Parang nawala bigla yung galit at tampo ko sa kanya at naalala ko na siya pa rin ang kapatid ko na hiniling kong magkaroon ako noong bata pa ako. Kaya nga simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko si Edsel at ang anak niya, Papa Dudut. Isinama ko sa Maynila si Edsel at ang pamangkin ko. Tumira kami sa dati naming bahay noon at naipaayos ko na yon kahit papaano. Masayang masaya po ako kasi hindi na ako nag-iisa sa bahay namin dahil kasama ko na ang kapatid ko. Tinulungan ko po na makapagsimulang muli ng maliit na tindahan si Edsel na unti-unti nga pong napalago. Yun po ang pinagkakakitaan niya habang inaalagaan ang kanyang anak. Ako naman ay kasalukuyang employed sa isang private company. Kung tatanungin ninyo ako kung may plano akong mag-asawa ay meron naman po. Pero hindi ko po yun priority sa ngayon. Gusto ko pa kasing sulitin yung mga sandali na kasama ko si Edsel katulad doong maliliit pa lamang kami. Alam ko po sa puso ko na masaya ang mga magulang namin dahil magkasama na kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana ay mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon at kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yara. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Paborito ko na talaga kayo noon pa man. At halos napakinggan ko na karamihan sa mga istorya ninyo sa radyo at online. May iba nga na binabalik-balikan ko pa dahil sobrang ganda talaga. Kaso'y natigil na lamang yung madalas kong pagtutok sa inyo noong may pinagdaanan kami ng Mr. Kong si Ronan. Masasabi ko na medyo mabigat yon, Papa Dudut, kaya naisip kong magpadala ng sulat sa inyo upang kahit papaano ay mapayuhan ninyo ako. Bago ang lahat, ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Marialine. 30 years old na ako sa ngayon at kasalukuyang work from home insurance agent. Nangungupahan kami rito sa Mandaluyong at isa namang forma ng asawa ko. Sa trabaho niya ay may pagkakataon na nadidestino siya sa malayo at nakakauwi lang sa akin kapag tapos na ang project nila. Masipag si Ronan at wala akong masabi sa kanya pagdating sa bagay na yon. O doon ay 7 taon ko siyang boyfriend bago kami kinasal. Kaya kilala na siya ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sa loob ng 7 taong yon ay minsan ay hindi kami nagsama ni Ronan sa isang kama kasi takot ang mga magulang ko na baka may mangyari sa amin, lalo na nung nag-aaral pa lamang kaming dalawa noong magsimula ang relasyon namin. Pero noong nakaraang taon ay hindi sinasadyang nahuli kami ni Mami na naghahalikan sa kwarto ko na nakalimutan ko pang ilak. Gulat na gulat noon si Mami at sinabi niya kaagad kay Daddy. Mariin nilang sinabi na dapat na kaming ikasal, Papa Dudut. Kaya naman kinausap nila kami ng masinsinan at nagplano na para sa kasal namin ni Ronan. Ang bango naman ng niluluto ng mahal kong asawa. Rona naman, baka masunog tong tusino ah. Hindi yan masusunog. Halu-haluin mo lang. Marunong ka pa sa akin. Ako kaya yung nagluluto, tapos ikaw nakayakap lang sa akin. Namiss kita eh. Pagising ko, wala ka na sa tabi ko. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Malamang bumangon na ako para makapagluto ng almusal natin. Tsaka ng baon mo, may pasok ka pa kaya? Ano ba yan? Back to work na ba ulit? Bakit? Nagrereklamo ka? Hindi naman. Pero di ko pa kasi nasusulit yung oras na magkasama tayo eh. Bitin pa ako, babe. Pitin ka pa sa lagay na yan? Maya't maya ka nga nakalingkis sa akin? Parang ayaw ko nang humiwalay sa'yo. Sorry ka, kasi kailangan ko nang hanguin tong mga tusino.
Mabuti pa, umupo ka na dun sa mesa para makakain na tayo. Ano ba yan? Nakayakap pa nga eh. Upo ka na rin. Kain na tayo, babe. Oo, sige. Oh, heto yung fried rice. Partneran mo ng tosino at itlog. Nung nakaraan ko pa talaga gustong kumain ng tosilog eh. Salamat, babe ah. Walang anuman. Kain ka marami ah. Mapaparami talaga ako ng kain nito. Pero pwede bang pagkatapos natin kumain? Hoy, Ronan. Alam ko yung tono mo. Ha? Anong tono yung sinasabi mo, babe? Kilala na kita. Yan pa nga lang titig mo at ngisi mo, alam ko nang ibig mong sabihin eh. Pero hindi ang sagot ko. Hindi agad. Iisa lang tayo. Babe, sige na. Anong isa lang? Nakarami nga tayo kagabi. Hindi ka man lang ba napagod? Hindi. Full charge ako pagkagising ko. Pwes ako lowbat. Grabe naman. Hindi ba mahimbing ang tulog mo? Mahimbing naman. Pero pinagod mo kaya ako kagabi, babe. Kaya pwede ba? Skip muna tayo ngayong araw. Medyo masakit kasi ang katawan ko eh. Sige, mamasahihin na lang kita. Ah, ang kulit talaga. Masahe lang. Walang kalokohan, promise. Maniwala sa'yo. Oo nga. Pexman! May pasok ka pa sa trabaho. Ako rin, kailangan ko na maghanda maya-maya. Kaya tigilan mo ako sa kakaganyan mo. Baka pareho pa tayong mahuli sa mga trabaho natin. Ewan ko na lang. Ay, grabe. Nakakatampo naman. Ikaw pa ang may gana magtampo? Biro lang. Siyempre, naiintindihan ko naman. Saka tama ka. May pasok pa tayo sa trabaho. Kaya imbis na pagkatapos kumain mamayang gabi na lang pag uwi ko. Pagpareho nang tapos mga trabaho natin. Mag-o-overtime ako dito sa bahay. Ikaw naman ang tatrabahuin ko. Pambihira, masyado ka talaga mainit. Siyempre, masanay ka na. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Pero mamayang gabi na. Ikaw ang masusunod, mahal na Reyna. At dahil nga po sa inapuran na ng mga magulang ko ay kinasal kami ni Ronan sa Huwes pagkaraan ng 3 buwan at nagsama na kami sa iisang bubong. Dahil sa restrictions sa amin ng parents ko ay halatang sabik na sabik kami sa isa't isa matapos naming ikasal. Ang totoo, Papa Dudut, ay ayaw pa talaga naming bumuo ng pamilya pero gustong gusto na naming magsama sa iisang bubong. At hindi yon mangyayari kung hindi kami ikakasal. Makalumang tao kasi ang parents ko hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila na kailangan munang ikasal ang lalaki at babae bago magsama. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Masasabi kong mas lalong naging mainit ang pagsasama namin ng mister ko, lalo na pagdating sa kama. Gwapo si Ronan, kahawig niya si Arthur Surinam. Kaya lang ay madalas hadlang sa pagsasama namin yung trabaho niya. Katulad nung nadestino siya sa Ilocos Sur dahil Romeliebo siya sa isang foreman doon kaya LDR kami ng halos 2 buwan. Pero 3 araw pa lang ay miss na namin ang isa't isa. Isang gabi matapos may mangyari sa amin ni Ronan habang nasa video chat. Nabanggit niya yung pantasya niya na gustong gusto niyang gawin namin. At yon ay ang pagkakaroon ng iba pang taong makakasama namin. Nung una ay naasiwa ako kasi bakit kami magpapasali ng ibang tao sa pinaka-intimate na bahagi ng buhay namin bilang mag-asawa. Bukod doon ay parang hindi ko masikmura na makitang may ibang kasiping ang mister ko. Pero sinabi sa akin ni Ronan na hindi raw siya titikim ng ibang babae dahil ako raw ang titikim ng ibang lalaki. Ipinaliwanag niya sa akin na wala namang magbabago sa pagsasama naming mag-asawa pagkatapos ng mga mangyayari kung sakali. Ang kaibahan lang, mas madadagdagan yung init ng relasyon namin at pananabik sa isa't isa. Dagdag pa ni Ronan na maraming mag-asawa ang pumapasok sa ganong klase ng setup, kaya hindi yun masama. Sa huli ay nakumbinse na rin niya ako kaya nagsimula na kaming kumausap ng mga lalaki na pwede naming makasama. Doon namin nakilala ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Drake. Single, maayos ang trabaho at naghahanap lang ng thrill sa buhay niya, Papa Dudut.
Pasensya ka na ha. Kasi first time pa lang namin gagawin to ng asawa ko kaya medyo kabado ako. Tapos hindi ko pa siya kasama ngayon. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Buti nga sinipot mo pa rin ako kasi yung iba dyan, biglang umaatras yung tapang kapag meet up na. Muntik ko na kayang i-cancel yung meetup natin. Pero in-encourage ako ni Rona na makipagkita sa'yo. Tsaka mukha ka mabait para Indianin. Pero matanong ko lang, sabi mo sa chat natin hindi mo to first time. Yun bang makikipag-hook up sa mga may asawa? Totoo ba yun? Totoo naman yun. Pero siguro pangatlong beses ko palang tong gagawin. Busy din kasi ako sa trabaho. Pero sure ka bang wala kang girlfriend? Oo naman. Mahirap na, baka kasi maging komplikado pa. Baka mamaya ayaw niya yung ginagawa ko. Ako rin naman nung una ayoko. Pero mapilit yung mister ko eh. Gustong gusto raw niya talagang subukan namin. Wala namang kaso yun kasi may iba rin akong kilalang mag-asawa na ginagawa yung bagay na to. Yung isa pa nga dun, niaya na ako. Hindi lang ako umoo. Kasi ayokong pumatol sa mga kakilala ko. Gusto ko yung katulad nyo ni Ronan. Yung bang ngayon ko palang nakilala? Sa bagay, parang ang awkward naman nun kung kakilala mo tapos magkikita kayo para gumimik. Oo, pero depende naman sa'yo yun. May iba kasi na patay mali siya lang pagkatapos. Kumbaga, last lang, walang halong feelings. Kaya ayos lang sa kanila. Pero kanya-kanya namang trip yun. Kumusta na pakiramdam mo ngayon? Kabado ka pa rin ba? Oo eh. Hindi ko kasi alam kung tama ba itong gagawin namin ni Ronan. Sigurado namang napag-usapan nyo na to ng masinsinan, tama? Oo. At pumayag naman ako. Pero kasi parang nakokonsensya ako. Hindi ba ako maruming babae kung magpapagalaw ako sa hindi ko asawa? Depende sa paniniwala mo yun. Pero para sa akin, hindi naman. Lalo na't may consent ka naman sa asawa mo. Isa pa, wala namang mamamagitan sa atin. Kumbaga, kayo pa rin ni Ronan yung mag-asawa. Tayo, wala lang. Minsan lang magkakasama sa kama. May punto ka. Pero hindi ko pa rin mapigilang kabahan eh. Ayos lang yan. Huwag mo na lang munang isipin yung bagay na yon para makapag-relax ka. Madaling sabihin, mahirap gawin. O sige, ganito na lang. Tanungin mo ako. Kahit ano lang, para malibang ka at para di ka nakabahan. Matagal ka na bang pumupunta rito sa cafe na to? Medyo. Paborito ko tong cafe na to eh. Ganda ng taste mo ah. Kasi ang sarap ng coffee nila. Mahilig ka rin ba sa kape? Oo. Kaya lang hindi ko naman mayaya si Ronan sa ganitong mga lugar. Kasi hindi siya mahilig sa kape. At sabi niya, puro raw matatamis yung tinitinda sa mga coffee shop. Saan kayo madalas nagde-date? Sa paborito niyang Korean restaurant. Kaso hindi ko naman hilig yung mga pagkain Koreano. Yung iba kasi doon maanghang. Tapos masyado matapang yung lasa, kaya ayoko. Tsaka nahihilo ko sa dami ng mangkok sa mesa. Talaga? Pero sumasama pa rin ako kay Ronan. Kasi nga na-enjoy niya yung pagkain. Kaya lang nakakatampo. Kasi pag ako yung nagyayaya, ayaw niya. Oo nga. Kung ako yung asawa mo, sasamahan pa rin kita kasi sinamahan mo nga ako kumain sa paborito kong Korean restaurant. Give and take, ika nga. Ganun naman yung mag-asawa eh. Pero hayaan mo na. Baka iba-iba talaga yung tao. Mabait naman si Ronan. At mahal ko siya kahit na hindi siya perpekto. Totoo rin naman yan. O sige, ako naman ang magtatanong. Sa lahat ng mga nakausap namin ni Ronan, si Drake talaga yung pinaka nagustuhan ko. Bukod sa may itsura siya ay magalang din siya at masayang kausap. Patunay na nga yung first meeting namin na akala mo ay matagal na kaming magkakilala kung magkwentuhan. Naging panatag agad ang loob ko sa kanya kahit nakabado ako noon, Papa Dudut. Noong tapos na kaming kumain ni Drake ay chinat ko kagad si Ronan at sinabi sa kanya ang impression ko. Natuwa ang mister ko kasi positibo ang paglalarawan ko kay Drake. Kaya sinabi niya na mag-check-in na kami sa isang motel para doon na may mangyari sa amin. Habang papunta na kami ni Drake sa motel ay bumalik yung kaba sa dibdib ko, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay naramdaman yon
ni Drake kaya habang nasa sasakyan ay hinawakan niya ang kamay ko at sinimulang imasahe. Napangiti naman ako at kumalma, lalo na nung sinabi niyang huwag ako mag-overthink. Sa halip ay enjoy ko na lamang yung mangyayari sa amin. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng excitement at lalong tumaas ang excitement na yon. Noong mapon ako ang pagkalalaki ni Drake habang nasa biyahe pa lamang kami papadudot. At nung makarating na nga kami sa motel, nag-check-in na kami at pagkatapos ay sinet up ko na yung video chat sa cellphone ko para mapanood kami ni Ronan papadudot. At doon na nga may nangyari sa amin ni Drake ng gabing yon sa loob ng isang motel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko matapos may mangyari sa amin ni Drake noong gabing yon. Pero masaya naman ako kasi alam kong masaya din si Ronan habang pinapanood kami habang naka-video call. Pagkatapos ay hindi ako nagstay sa motel at sa halip ay nagbihis na ako at nagpaalam kay Drake na uuwi na dahil may duty pa ako kinabukasan. Pero palusot ko lamang yon dahil hindi na kasama sa usapan namin ni Ronan na magpalipas pa ako ng gabi sa lugar na yon kasama si Drake. Mabuti na lang at marami pa ring masasakyan sa labas ng motel. Kahit alanganing oras na at ligtas naman akong nakauwi sa inuupahan naming apartment, papadudod simula noon ay lalo ngang tumibay ang relasyon namin ni Ronan. At kapag umuwi siya sa akin ay mas mainit ang mga tagpo na pinagsasaluhan namin. May nangyari na rin sa aming tatlo kasama si Drake at masasabi ko na pareho namin yung nagustuhan ni Ronan papadudot. Pero dahil sa demand ng trabaho niya ay hindi ko siya madalas makasama. Kaya kapag inaatake ako ng pagnanasa ay nagsasabi ako sa mister ko na gusto kong may mangyari sa amin ni Drake. Siyempre nandun pa rin yung dapat manonood siya sa amin ng live. Nung una ay naiilang pa ako na may nakatutok na kamera sa amin pero nakasanayan ko na lamang hanggang sa hinahanap-hanap ko na nga lang papadudot. Ang kulit ni Ronan. Gusto niya na agad akong umuwi. Alanganing oras na Baka nga wala pa ako makuhang taxi dyan. Paano pa ako? Nung nakaraan lang may binalitang babaeng hinold up dyan. Bakit kailangan mo nang umuwi agad? Dito ka na magpalipas ng oras. Hintayin mo na lang mag-umaga tapos saka ka umuwi. Di ka pa naman siguro malilate sa duty mo, no? Hindi naman, tsaka flexible naman yung trabaho ko. Yun naman pala. Dito ka na muna magstay. Pero baka magalit si Ronan. Gusto pa naman nun nasa bahay na ako maya-maya. E di wag mong sabihin para di niya malaman. Magpalusot ka na lang pag tinanong ka. Saka sobra naman siya kung pipilitin ka niyang umuwi mapanganib nga. Buti ka pa naiintindihan mo ko. Tsaka concern ka sa kalagayan ko. Hindi naman mahirap gawin yun. Lalo na kung mag-asawa kayo. Ay, kaya lang kahit mag-asawa na kami ni Ronan, hindi siya ganyan sa akin. Siguro kaya gusto niya na akong umuwi kasi ayaw niya tayo magkaroon ng extra time together. Siloso kasi yun. Baliw ba siya? Kung seloso siya, sana hindi siya pumasok sa ganitong setup. Ewan ko ba dun? Sa aming dalawa siya naman itong mapilit na subukan daw namin gawin yung pantasya niya. Nung una nga ayoko. Tapos ngayon pumayag na ako saka siya aarte ng ganyan. Minsan sakit talaga siya sa ulo. Sorry pero parang may side yung asawa mo. Di ko alam na ganyan pala siya. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat yung pinagseselosan. Kasi wala naman akong ginagawang masama. Wala naman talaga. Masyado lang malisosyo si Ronan. Hayaan mo na nga. Huwag na natin siyang pag-usapan. Baka masira lang yung moment natin. Ang saya-saya pa naman natin kanina. Ibig bang sabihin yan hindi ka na uuwi? Hindi na. Bahala na kung anong sasabihin ko kay Ronan mamaya. Basta dito lang ako. Ikaw ba? Uuwi ka na? Gusto mo na ba akong umuwi? Siyempre hindi. Pero ano? Pero may iba akong gusto. Parang alam ko na kung anong gusto mo base sa mga tingin at ngiti mo Grabe ka naman sa akin. Ganun na ba ako kahalata?
Medyo, pero ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Tara na, tumabi ka na sa akin. Sandali. Parang gusto ko muna maligo para fresh naman ako. Masyado mo akong pinagod kanina eh. Huwag ka nang maligo. Mamaya na lang pagkatapos natin. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako maligo. Sige, gusto ko yan. Hindi ko ina-expect yung comfort sa mga salita ni Drake pero naramdaman ko yon ng gabing yon. Aaminin ko na naging panatag ako at ligtas sa piling niya kahit na malayo ang asawa ko. Hinatid ako ni Drake malapit sa apartment namin makalipas ang 6 na oras. Sinabi ko na lamang kay Ronan na hindi na ako nakapag-update sa kanya noong nakauwi ako sa bahay dahil lobat na ako at antok na antok. Naniwala naman sa akin ang mister ko kaya hindi na siya masyadong nag-alala na hindi ko sinunod ang gusto niyang gawin ko pagkatapos na may mangyari sa amin ni Drake, Papa Dudut. Simula nga noon ay naging regular na ang komunikasyon namin ni Drake. Nag-uusap kami kahit na hindi alam ni Ronan. Sa katunayan, mas madalas ko pa nga siyang kausap kesa sa asawa ko. Ewan ko ba pero parang nagugustuhan ko na si Drake. Lalo na mas nakikita ko na ang malaki nilang kaibahan ng mister ko. Ayaw ko naman silang pagkumparahin pero hindi ko talaga mapigilan. Mas gentleman kasi si Drake kumpara kay Ronan sa lahat ng aspeto. Mainipin din ang mister ko. Hindi nga ako noon mahintay ng 5 minuto kapag nagsha-shopping ako o nag-grocery. Kaya kahit nung hindi pa kami kasal ay ayoko talaga siyang kasama na mag-mall. Bukod doon ay hindi athletic si Ronan katulad ni Drake. Kaya hindi ko rin siya sinasama kapag sumasali ako sa mga marathon kasi madali siyang mapagod at madalas na magreklamo. Naaaburido lamang ako kaya nga sobrang na-enjoy ko nakausap si Drake dahil pareho kami ng mga gusto. Kumbaga'y nagkakaintindihan kami. Simula noon ay lumalim yung feelings ko para kay Drake. Kasabay noon ang biglaang pagtabang ng relasyon namin ng mister ko, Papa Dudut. Ang bango talaga ng misis ko. Ronan, ano ba? Ano ba? Huwag mo kasi akong lingkisin na parang ahas. Naiirita ako eh. Bakit ka naman naiirita eh? Asawa mo naman ako. Asawa nga kita pero hindi ka makahalata. Ano bang ibig mong sabihin? Naglalambing lang naman ako. Iyang paglalambing mo mauuwi na naman sa kung saan. Hindi ka makaintindi na wala ako sa mood. Bakit wala ka sa mood? Meron ka ba? Oo, meron ako kaya wala ako sa mood. Pambihira naman. Noong mga nakaraan wala ka rin sa mood. Wala ka pang regla noong mga araw na tinanggihan mo ako. Kita mo ngayon, may dalaw ka na. Sana hindi mo ako tinanggihan noong nakaraan para nakahabol man lang tayo bago ka nagkaroon. Totoo bang meron ka? O baka niloloko mo lang ako na meron para hindi mo ako mapagbigyan? Alam mo ikaw, puro na lang baka halayan yan nasa utak mo. Anong kahalayan pinagsasabi mo? Kasi lagi mo na lang akong ginagalaw. Kahit na sinabing ayoko, namimilit ka pa rin. Kapag sinabi kong pagod ako, hindi ka naman nakikinig. Minsan kahit mahimbing ang tulog ko, nangangalabit ka eh. Bakit ngayon nagre-reklamo ka na? Dati naman ayos lang sa'yo. Basta, ayaw lang kita makatabi sa kama. Huwag mo rin akong hahawakan at hahalikan. May iba ka nang gustong hawakan at halikan, ganun ba? Ano? Anong ano? Tanong ko sagutin mo. May ibang lalaki ka na ano? Wala akong ibang lalaki. Kung wala, bakit todo iwas ka sa akin? Baka nakakalimutan mo, asawa mo ako. May karapatan ako sa'yo at dyan sa katawan mo. Asawa mo lang ako pero hindi mo ako pag-aari. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yan. Hindi mo na ako nirespeto. Kasi kung may respeto ka sa akin, hindi mo ako tatratuhin ng ganyan. Napakabastos mo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang iba. Kasi kung wala, hindi ka mag-iinarte ng ganyan. Kilala kita, Maria Lynn. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Kaya sabihin mo na yung totoo. O sige, sasabihin ko na. Total, gusto mo namang malaman, di ba? Sinong lalaki mo? Sino pa nga ba? Eh di si Drake? Walang hiya ka? Pasensya ka na, babe. Hindi ko sinasadya. Ikaw ang walang hiya sa ating dalawa kasi sinaktan
Tignan mo ako, Ronan! Wag mo ako matatawag na babe kasi galit ako sa'yo! Ikaw pa may karapatang magalit sa akin eh. Ikaw na nga may iba. Hindi pa kami ni Drake pero nagugustuhan ko na siya. Pero paano nangyari yun? Siguro kasi dahil mas mabait at mas caring si Drake kesa sa'yo. Nire-respeto niya ako. Hindi niya ako pinipilit kapag ayoko. Pero ikaw, kabaliktaran ka niya. Bidang-bida si Drake sa'yo ah. Ipapaalala ko lang na extra lang siya sa relasyon natin. Ako may karapatan sa'yo. Asawa kita. Asawa mo nga ako pero hindi ko naman yun nararamdaman. Anong sinasabi mo hindi mo maramdaman? Hindi ako nagpapalusot. Ngayon na sinabi ko na yung totoo, hindi ka pa rin naniniwala. Bahala ka sa buhay mo. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Diyan ka na. Oh, saan ka pupunta? Maria Lynn, bumalik ka dito! Ayaw kita makatabi sa kama. Galit ako sa iyo, Ronan. Hindi yon ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Ronan. Nung hindi pa kami mag-asawa'y madalas na niya akong hinahampas kapag napipikon siya o napofrustrate. Pero akala ko'y normal lamang yon kaya hindi ko na pinapansin. Pero matapos niya akong sampalin ng gabing yon ay nakalimutan ko bigla na asawa ko pala siya dahil galit na galit ako sa kanya. At dala nga ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at hindi na nagpapigil pa sa kanya. Sa bagay, hindi rin naman niya ako pinigilan dahil mas mataas pa sa kanya ang pride niya. Ayaw kong umuwi sa amin ng gabing yon dahil ayaw kong malaman ng parents ko ang tungkol sa away naming mag-asawa. Pero ayaw ko rin namang mag-check-in sa hotel ng mag-isa lamang. Doon ko na nga naisip na kontakin si Drake at masaya ako dahil kahit hating gabi na ay sinagot pa rin niya ang tawag ko. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko at ramdam ko sa boses niya na alalang-alala siya. Pinayuhan niya ako na manatili sa isang 24 hours fast food chain at doon niya ako susunduin. Pagkalipas nga ng 25 minutes ay dumating na nga si Drake at sumama na ako sa condo unit niya. Nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut na natili ako sa condo ni Drake ng 3 araw at 4 na gabi. At sa loob ng mga panahong yon ay walang sawa kong kinokontak ni Ronan. Pero ni minsan ay hindi ko siya kinausap dahil galit pa rin ako sa kanya. Malungkot pa rin ako sa ginawa niya sa akin kasi kahit kailan ay hindi ko naranasang pagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko. Tapos ay gagawin lang niya sa akin yon. Doon ako nakaramdam ng matinding pagsisisi na pumayag akong magpakasal sa kanya. Kung mas nakilala ko pa sana siya ng gusto ay baka na-realize ko na ayoko pala siyang mapangasawa. Nang mga panahong yon ay alam kong may nararamdaman na ako kay Drake. Gusto ko na siya kasi mas caring siya kesa kay Ronan. Tapos ay pareho rin kami ng mga interes sa buhay. Naisip ko na kung siya ang karelasyon ko ay mas magiging masaya ko. Sa nakikita ko ay gusto na rin naman ako ni Drake. Kaya biglang lumakas yung loob ko na ipagtapat na sa kanya ang nararamdaman ko. Isang beses ay pinagluto ko siya ng mga putaheng paborito niya para sana sa pinaka-espesyal na gabi ng buhay namin, Papa Dudut. Wow! Minsan ko lang sinabi sa'yo na gusto ko ng bulalo. Pinagluto mo na ako. At kuwang-kuwa mo pa yung luto ng mama ko. Bigla ako tuloy siyang na-miss. Masaya ako na gustuhan mo yung luto ko. Ang totoo, niluto ko yan na punong-puno ng pagmamahal. Kaya naman pala masarap. At hindi lang yan. Pinag-bake din kita ng chocolate chip cookies. Sorry pala kasi ginalaw ko na yung mga ingredients mo tsaka yung oven. Nakita ko kasi na may mga pambake ka sa cabinet eh. Medyo marami pa yung laman, tsaka may iba pa nga na hindi pa nabuksan. Okay lang naman kesa ma-expire. Binili ko yun last month kasi sabi ko gusto kong matutong mag-bake. Kaso tinamad na ako kasi ang hirap pala. Naisip ko na dapat siguro kumuha ako ng baking class. Kasi doon pa lang sa pag-measure ng mga sangkap, medyo dehado na ako. Sandali, paano ka natutong mag-bake? Tinuturuan ako ng mami ko.
Nagbibigay kasi siya ng mga goodies na lagi niyang pinang-giveaway sa mga katrabaho ni Daddy kapag may event sa company nila. Hindi na ako magtataka kung masarap yung mga cookies na binake mo. Para nag-worry tuloy ako. Bakit naman? Paano kung hindi pala masarap? Eh di napahiya ko na si mami niyan. Isipin mo na lang ako, di nga makapag-bake. Ikaw kahit di masarap, marunong mag-bake. Pero naniniwala ako na masarap yung mga cookies mo. Kaya huwag ka nang mag-worry. Sige, salamat ha. Gumagaan talaga ang loob ko sa mga comforting words mo eh. Mabuti ka pa sinusuportahan mo ko sa mga bagay na gusto ko. Hindi tulad ni Ronan. Ayaw kaya nun ng mga cookies ko, hindi raw siya mahilig doon. Matanong ko nga pala, kumusta na kayo ni Ronan? Don't tell me, hindi mo pa rin siya kinakausap hanggang ngayon. Kung kakausapin ko man siya, para sabihin na gusto ko na makipaghiwalay. Ha? Bakit naman? Kasi may iba na akong gusto. Ibang gusto? Sino naman? Ay, medyo mahina ka rin pala makagets, no? Siyempre, ikaw. Ako? Maria Lynn, ano kasi? Alam ko magugulat ka, pero ilang araw na akong tsumitsyempo na makausap ka at masabi sa'yo yung feelings ko. Gusto kita, Drake. Hindi lang pala gusto kasi mahal na kita. Baka naman nabibigla ka lang sa sinasabi mo ha? Hindi ako nabibigla. Seryoso ako sa sinabi ko. Mahal na kita. Pero may asawa ka. Paano na lang si Ronan? Sige nga. Hindi ko alam. Basta ayoko na siya makita at makasama pa. Ay, hindi pwedeng gano'n na lang yung gusto mong mangyari. Kasal kayo. Saka di pa naman kayo nakakapag-usap. Sabi mo, panay text niya sa'yo at humingi ng tawad, di ba? Bakit di mo muna siya subukang kausapin? Kung makapagsalita ka naman parang hindi mo narinig yung sinabi ko. Sabi ko ayoko na sa kanya kasi ikaw na yung mahal ko. Narinig ko naman, pero Pero ano? hindi kita mahal, Maria Lynn. Wala rin akong gusto sa'yo. Ha? Akala ko kasi. Baka akala mo lang, pero pasensya ka na kasi kaibigan lang turing ko sa'yo. Wala rin sa bokabularyo ko yung ma-inlove sa mga nakakasiping ko sa kama, lalo na kung may asawa. Ganun ba? Baka nga maling akala ko lang tapos nag-assume na ako. I'm so sorry kung yan yung naramdaman mo. Wala ka namang kasalanan eh. Tsaka may point ka rin naman sa mga sinabi mo. Hindi ko pa sinusubukang kausapin si Ronan. Hindi naman siya basta kung sino lang kasi kahit balik-baliktarin ko pa ang mundo, asawa ko pa rin siya. Kaya nga baka pwede pang maayos. Pag-usapan niyo yung problema niyo. Tapos magsimula kayo ulit. Kung kinakailangan na itigil na natin yung ginagawa nating tatlo, walang problema sa akin. Ako na mismo yung lalayo para di na ako makasira sa pagsasama niyo. Sobrang sakit na marinig mula kay Drake na hindi pala mutual yung feelings namin sa isa't isa. Ako lang pala yung nag-assume na gusto niya rin ako. Akala ko kasi kahit man lang kaunti ay lumalim na ang nararamdaman niya para sa akin. Pero matapos ngang linawin ni Drake na ayaw niyang mamagitan sa amin ni Ronan, ay na-realize ko ang mga kagagahan ko. Doon ako nahiya sa sarili ko matapos bumalik sa akin na kasal na pala ako. At kung makikipaghiwalay ako ng tuluyan kay Ronan ay mag-uumpisa na naman akong muli. Bukod doon ay siguradong pagagalitan ako ng parents ko kung hihiwalayan ko si Ronan. Gigisahin nila ako at pipilitin nilang alamin ang totoong dahilan ng hiwalayan. Ayoko malaman ng mga magulang ko ang kabalbalang ginawa naming mag-asawa. Kasamang ibang lalaki. Kaya hindi ako nag-atubiling ayusin namin ni Ronan ang gusot sa aming relasyon. Na-appreciate ko lahat ng mga sinabi at pinayo sa akin ni Drake, Papa Dudut. Nakakatuwa kasing meron pa rin palang mabubuting tao na katulad niya. Malaki ang pasasalamat ko kay Drake dahil naging kaibigan ko siya sa maiksing panahon ng aming pagkakakilala. Kaya nga bilang pagsunod sa gusto niyang gawin ko. Kinausap ko na si Ronan at ipinagtapat ko na sa kanya na nakituloy ako kay Drake pero wala namang nangyari sa amin ng mga panahong yon. Naniwala sa akin si Ronan at hindi na rin siya nagalit sa akin kasi alam niya na may kasalanan din siya kung bakit muntik na kaming magkahiwalay, Papa Dudut. Sinubukan ulit naming ayusin ang aming relasyon.
Sorry talaga babe. Kasi nasaktan kita sa mga ginawa ko. Hindi ko na inisip yung nararamdaman mo. Masyado ako naging manhid. Tapos, pinilit pa kitang gawin yung mga ayaw mong gawin. Wala na tayong magagawa doon. Nangyari na yun. Ang mahalaga, na-realize mo na yung mga mali mo. At saka hindi lang naman ikaw yung may kasalanan kung bakit muntik na tayo maghiwalay eh. Ako rin naman, kasi nagkagusto ko kay Drake. Pero mabuti na lang natauhan ako kasi pinarealize na sa akin na kasal pala tayo. Salamat talaga at mabuting tao si Drake. Buti na lang din, sa kanya ka nakituloy nung umalis ka dito sa bahay natin. Hindi ko talaga alam kung saan ka hahanapin eh. Alam ko kasi na hindi ka naman umuwi sa bahay ng mga magulang mo. Nahihiya kasi ako kay na mommy at daddy. Ayoko malaman nila yung away natin. At sigurado ako na pagagalitan nila tayo ng husto kapag nalaman pa nila yung pinaggagawa natin. Oo nga eh. Bigla tuloy ako nahiya kasi ako yung nag-udyok sa'yo na gawin natin yun. Sorry talaga. Okay na nga kasi nakaraan na yun. Tsaka pumayag din naman ako. Hindi mo rin naman ako pinabayaan. Kaso hindi lang talaga naging okay. At nag-meet siya pa para muntik na tayo maghiwalay. Kaya nga baka sign na yun na itigil na natin yung ginagawa nating yun. Ititigil na talaga natin kasi ayokong magkagusto ka sa ibang lalaki. Kung alam mo lang na para akong masisira ng ulo nung sinabi mong gusto mo na si Drake. Sorry sa bagay na yun, babe. Masyado lang ako nadala ng emosyon ko. Nung narealize ko nga yung kagagahan kong yun, munti ko nang sampalin ng sarili ko kasi paano ko naatim na ipagpalit yung mahigit 7 taon nating relasyon sa lalaking nun ko lang nakilala. Naisip ko na baka nabigla lang ako kaya ako nasabi yun. Nagalit lang ako sa'yo kasi sinampal mo ko. Tungkol nga pala ron, pangako, hindi na kita sasaktan. Mas magiging maingat na rin ako sa mga kilos at mga sasabihin ko sa'yo. Kung sakali namang masaktan ulit kita sa mga salita ko, sabihin mo kaagad sa akin para alam ko kung paano itatama ang sarili ko. Ayos ba yun sa'yo? Ayos na ayos. Pero sana ganyan ka pa rin sa akin kasi hindi naman ako perpektong asawa. Nagkakamali din ako, babe. Pero para sa akin, ikaw na yung pinaka-perpektong asawa. Kaya nga mahal na mahal kita. Sorry ulit. Sorry talaga kasi kamunti ko nang masira yung pagsasama natin dahil sa akin. Hindi ko lang talaga mapigilan makonsensya dahil sa nangyari. Isipin mo na lang na pareho tayong may kasalanan at pananagutan. Ngayon na nagkapatawaran na tayo at nangako mas magiging mabuting asawa sa isa't isa, huwag ka na makonsensya. Isantabi na lang natin yung mga nangyari at magsimula tayo ng panibago. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, di ba? Oo naman. Yan din talaga yung gusto kong mangyari, babe. Yung magsimula ulit tayo para sa pamilya natin. Halika nga rito. Ayakap ako. I love you, babe. I miss you. I love you too. Miss na miss kita. Ay, naku babe. Bakit? Naisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Naku, parang binubola mo naman ako eh. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sobrang swerte ko sa'yo. Kaya hindi ako magsasawang ulit-uliting sabihin sa'yo na I love you. I love you more, babe. Siguro nga ay naging sabik lang ako sa atensyon ni Drake kaya nakalimutan kong may asawa na pala ako. At yun ay walang iba kundi si Ronan. At pagkatapos nga ng mga pinagdaanan namin ay masasabi kong tumibay ng gusto ang aming relasyon. Nagsimula kaming muli ni Ronan bilang mag-asawa at mabuti na lang dahil sa malapit na ulit siya na madistino kaya mas marami na kaming oras sa isa't isa. Tuluyan na rin naming pinutol ang komunikasyon namin kay Drake at doon ko nga na-realize na bugso lang ng damdamin yung feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Nagplano na po kaming magka-baby ni Ronan at dininig naman yun ng Diyos nang mabuntis ako. Pero muling na-assign sa malayo ang trabaho ng mister ko kaya wala na naman siya sa tabi ko habang nagbubuntis ako. At dahil likas ang pagiging emosyonal sa mga nagdadalang tao ay nagtampo ako ng husto kay Ronan dahilan para kumausap na naman ako ng ibang lalaki online. At doon ko nga nakilala si Ethan. Mahigit 2 linggo na kaming nag-uusap ni Ethan at nung una ay friendly chat lamang kami. Hanggang nauwi na sa landian at nagsimula na rin akong magpadala ng mga malalaswang larawan ko sa kanya.
Hindi ko na inisip na buntis ako dahil sabik na sabik ako sa atensyon ng lalaki na hindi naman maibigay ng asawa ko kasi masyado siyang subsob sa trabaho. Pero aaminin kong nakokonsensya na ako, Papa Dudut, lalo't kitang-kita ko ang pagmamahal sa mga mata ni Ronan pag magkausap kami sa video call. Lagi niyang sinasabi na hindi na siya makapaghintay na makauwi sa amin para makapiling ako at ang baby sa sinapupunan ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Malaking bagay po sa akin na mapili po ninyong i-air ang kwento ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay na nalilito, Marialyn.